mga guys, pag-usapan muna natin yung update po, no, doon sa Miss Universe, doon sa nanalong Miss Universe kay Shanice Palacio, no? So mga guys, mabilis talaga ang karma dito kay Ann sa akla na Thailander na nagluto ng Miss Universe, no? So alam naman natin guys, no, although sinasabi ng mga ito na talaga daw nagkamali lang daw guys, no? At hindi naman daw talaga totoo na nasa top 5 si Michelle D, ang ating kandidato, no? Nagkamali lang daw yon. Sabi ko nga, paano sasabihin na nagkamali? Samantalang ang Miss Universe, mga guys, sila yung talagang masyado nilang pinopromote yung think before you click. Ibig sabihin, bago mo i-post, ay isipin mo muna 100 times bago mo i-post ang isang bagay. So, ibig sabihin, mga guys, kung paniniwalaan natin yung kanilang sinasabi, no? Kasi ito nga ang pinopromote nila eh. Think before you click. So, ibig sabihin, tama yung kanilang ipinost. Yung unang pinost nila na top 5 na kung saan nandoon si Michelle D. Nasa top 4. So, ibig sabihin, totoo talaga yon mga guys, na nasa top 4 si Michelle D, ang ating kandidato, pero talagang pinalitan nila. Kasi nakita niyo naman, di ba, 10 minutes na natili doon ang post ng top 5 for 10 minutes, mga guys. At saka lang nila pinalitan nung meron ng announcement, no, na yung Thailand ang ipinalit. At meron pa silang sinasabi na typo error daw. Typographical error? Hala, mga guys, biruin mo ha, inilagay nila yung mukha ni Michelle D, nilagyan pa ng pangalan ni Michelle D, pagkatapos sasabihin nila, typo error lang. At 10 minuto nagtagal. Maniniwala ba kayo na yun ay isang honest mistake, mga guys? Samantalang sabi ko nga, pinopromote nila yung think before you click. Ibig sabihin, bago mo i-post, bago mo i-click yung post, kailangan mag-isip ka muna 100 times. Pinopromote nila yan, guys. Advocate sila ng think before you click. Pero bakit ngayon? Sinasabi nila na nagkamali lang daw. Honest mistakes daw. 10 minutes bago tinanggal, bago binura at pinalitan. 10 minutes. Kung pagkakamali lang yun, mga guys, mahaba na ang 1 minute, di ba? Marirealize mo kaagad na mali yun. At mga bulag ba sila? Hindi ba nila nakikita? Ang daming ebidensya no? Una, pinopromote nila ang think before you click 100 times daw. Bago mo i-post, kailangan think muna daw. Pangalawa, bakit sasabihin typo error? Andun yung mukha ni Michelle D, andun yung pangalan. Pangatlo, 10 minutes nagtagal bago pinalitan. So, anong pagkakamali doon? Kung pagkakamali yon, matagal na ang 1 minute, papalitan mo na kaagad. Kaya nga mga guys, doon sa nangyari, doon sa El Salvador page, no, ng Miss Universe, official page ng Miss Universe, kung saan sinasabi nila na typo error daw yung nangyari, na naipost nila yung top 5 na kasama doon si Michelle D. So, dito sinasabi nila typo error lang. Paano magiging typo error, mga guys? Hindi lang naman na pangalan ni Michelle D ang nandun, kundi pati yung mukha mismo. Imposible naman na isang organization na pinopromote yung ganong mindset na think 100 times before you post or think before you click na sinasabi nila, ay hindi dito pwede i-apply yung sinasabi nila na nagkamali ng posting, honest mistake daw. Yun daw ay typo error. Paano mo masasabing typo error? Andun na mismo yung mukha ni Michelle D? Imposible naman na hindi nila kilala si Michelle D. Tapos andun yung pangalan, andun yung mukha, and then 10 minutes, no? Nagstay yung post ng 10 minutes bago nila pinalitan. So, ibig sabihin, hindi talaga yun pagkakamali. So, dito, mga guys, tapos na yan, no? Tapos na yung issue na yan. Alam niyo ba na kawawa pala itong si Shanice Palacios, no? Yung bagong Miss Universe. Bakit siya kawawa, mga guys? Kasi hindi po siya magkakaroon ng Miss Universe Homecoming
events na usually ginagawa po yan sa mga country ng mga nananalo na Miss Universe. Pero dito po sa issue po ni Shenice Palacios, ang bago nating Miss Universe, ay hindi po siya magkakaroon ng homecoming events. Bakit po? Ito ba ay karma? No? Karma ba ito sa dito kay Anne na CEO ng Miss Universe dahil sa kanyang ginawa na pandaraya no sa ating Miss Universe, no? So, eto mga kaibigan, Nicaragua bans Miss Nicaragua director from entering country. Manila, Philippines, as if the controversy surrounding the recently concluded Miss Universe in El Salvador are not enough. Another one is added to the pile. So hindi lang yung controversy sa El Salvador ang nangyari, no? Kundi kasama rin itong mismo sa country ng Miss Nicaragua. Kasi alam niyo ba mga guys na ganito pala ang nangyari. The government of Nicaragua has banned the national director of Miss Universe Nicaragua from re-entering her home country, following the triumph of Nicaraguan beauty queen Shenice Palacios at the 72nd Miss Universe competition in El Salvador last weekend. According to report, Miss Nicaragua National Director Karen Celeberti and her daughter were detained upon returning from Mexico after they arrived at the Augusto C. Sandino International Airport in Managua recently. Karen and her daughter were subsequently returned to Mexico. So, hindi sila ina-allow na mag-enter sa country in San Nicaragua. Directorate of Migration and Foreigners Affairs in Nicaragua prevented Karen and her daughter from entering the country following activities related to Miss Universe 2023. So, dito, according to reports, the entourage of Shenice was suspected of being opposed to the government. Shenice was groomed by the Miss Universe Nicaragua organization to participate in this year's Miss Universe competition. It was unknown that would happen to Nicaragua's first Miss Universe since she was connected with Karen. After the competition, Shenice flew to New York City where she will live to fulfill her reign for 1 year. Karen was a finalist Miss Nicaragua in 1991. She has been the national director of Miss Universe Nicaragua. And according to reports, mga kaibigan, itong si Shenice Palacios pala ay anti-government, no? Anti-government siya at merong mga posts na kumakalat ngayon sa internet, no? Pinapakita na siya ay sumasali, mga kaibigan, sa mga rally, no? Na anti-government. At yung pagkapanalo ni Shenice Palacios, ito ay nagsisignify ng paglaban niya doon sa gobyerno no, ng Nicaragua. So the government of Nicaragua has banned the national director of Miss Universe. So ibig po sabihin nito mga kaibigan ay walang makukuhang suporta si Shenice Palacios sa gobyerno ng Nicaragua at hindi kasi pwedeng mag-enter no yung director ng Miss Universe Nicaragua. So ibig sabihin nito mga kaibigan hindi rin siya dito makakakuha ng mga endorsement. Or wala siyang mga may endorse na mga products or whatsoever. Wala pong magiging suporta ang gobyerno kay Miss Universe Nicaragua. Kawawa, di ba? Unlike, kita niyo naman dito sa atin, si Michelle D. Pagdating ni Michelle D, hindi lang yan ang magiging mangyayari mga kaibigan. Meron pang mga events no, na piniprepare para sa kanya. Pero si Miss Nicaragua, hindi kahit siya ay nanalo na Miss Universe, hindi po siya makakaranas ng Miss Universe homecoming events, no? Na tinatawag, no? Yung talagang pararangalan siya, hindi siya makakaranas ng ganun. So, siguro, mangyari na lang nito ay talagang doon na lang siya sa New York kung saan nagbe-base ang lahat ng mga Miss Universe na nananalo, no? Kasi hindi na siya makakaasa sa kanyang country ng suporta. No? So, mga kaibigan, isang rin to masasabi ko na isang karma din ito no? kay Akla, no? Dahil sa kanyang pagmamanipula dito sa Miss Universe 2023. Dahil naniniwala ako mga kaibigan na talagang merong manipulation dito na mga kaibigan, hindi malayo mangyari na si Michelle D, ang ating kandidata, ang talagang mananalo. Kasi kita nyo naman, di ba, yung last na question and answer, mga kaibigan, ay
sinagot niya ng bonggang-bongga sa show ni Boy Abunda. Kita natin, English, ha? At talagang walang dead air, talagang tuloy-tuloy, no? At malaman, napakaganda ng kanyang sagot, mga kaibigan, compared doon sa sagot ni Miss Nicaragua. Pag-aralan niyo yung sagot ni Miss Nicaragua at ang sagot ni Michelle D doon sa final question. Mas maganda, mas talagang malaman ang sagot ni Miss Philippines. Bakit? Kasi yung gusto niyang ma-emulate ay Pilipino din, Pinay din. Ibig sabihin talagang siya ay deserving na talaga na maging Miss Philippines kasi mga kaibigan, talagang ang kanyang ini-emulate, ang gusto niya talaga ay isa ring Pilipino. Unlike dito kay Miss Nicaragua na yung female figure na sinabi niya ay medyo American ba yun? Hindi ko maano kung anong personality no, pero kung titingnan natin mga kaibigan, yung sa pagdating sa sagot sa final Q&A, mas maganda talaga ang sagot ni Michelle D. At nag-i-English si Michelle D. Pero si Miss Nicaragua, nagsalita lang siya sa kanyang sariling wika, no? Na kita natin, napakalaki talaga ng edge ni Miss Philippines, Michelle D. So, dito mga kaibigan, talagang karma ang nangyari dito kay Ann, no? Sunod-sunod. Bukod sa bankruptcy, mga kaibigan, alam nyo ba na talagang pinapadalhan na siya ngayon ng subpina ng mga tao, ng mga group of companies na talagang nagsusu sa kanya, mga kaibigan. Kasi nga, marami pa pala siyang dapat na bayaran. Marami siyang dapat, mga obligasyon na dapat niyang punan, mga kaibigan. Kasi, kung titingnan natin, paano pa siya makakapagbayad doon sa kanyang mga pagkakautang? Nangyayari na ito ngayon mga kaibigan at another dagok na naman kasi yung Miss Universe na nakurunahan ay hindi wini-welcome ng maayos ng gobyerno ng kanyang sariling bansa. So, ibig sabihin mga kaibigan, less endorsement ang makukuha ng Miss Universe Nicaragua. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Pinasadahan lang natin ng kaunti ito para naman doon sa aking mga followers na mahilig po sa Miss Universe at doon sa mga naghihingi ng update, no? So, meron pa pong sinasabi, no? Itong si Akla na CEO ng Miss Universe na Thailander. Mga kaibigan, ang sinasabi pa niya ngayon, dinagdagan pa niya yung kanyang sinabi na move on, no? Bukod sa move on, mga kaibigan, may sinasabi din siya na ang mga Pinoy fans daw ay nagiging bully, no? So, iwasan na daw natin, bukod sa mag-move on daw tayo, ay ipakita daw natin ang magandang asal, ang sportsmanship. Hello, para magsabi ka ng ganyan. Hello, sa ginawa mo, mag-move on ba ang mga Pilipino? Madali lang maka-move on ang mga Pilipino. Kahit nga sa mga bagyo, kahit nga sa mga disaster, madali lang mag-move on ang mga Pilipino. Pero paano ba kami makakapag-move on kung nakikita namin na talagang dinaya niyo ang aming kandidata? Sabi ko nga mga kaibigan, etong Miss Universe organization ay nagpo-promote at talagang sinasabi nila, click at think before you click. Ibig sabihin, bago ka mag-post, kailangan isipin mo muna 100 times. Bakit hindi nila napag-isipan yung pagpo-post nila ng top 5 na kasama si Michelle D? Diba? Yun ang kanilang pinopromote eh. Think before you click. Pero bakit hindi nila napag-isipan yun? At sinasabi nila, nagkamali sila? Mga kaibigan, lokohin nila ang lolo at lola nila. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo magpapaloko. Dahil alam natin na talagang totoo. Tama yung unang pinost nila na kasama si Michelle D sa top 5. Sa totoo lang. 10 minutes bago nila tinanggal. Sabi ko nga, paulit-ulit ako dito, kung mali yun, kung isang pagkakamali yun, matagal na ang 1 minute tatanggalin mo kaagad. Pero umabot ng 10 minuto. Diba? Hindi pagkakamali yun. At meron pa silang sinasabi na typo error. Typo error, andun yung mukha ni Michelle D. Paano magiging typo error yun? Sana magiging typo error yun kung mukha ni Michelle D ang nakalagay pagkatapos ang inilagay ninyo ay kumbaga pangalan ni Miss Thailand. No, mali.
pangalan ni Michelle D pagkatapos mukha ni Miss Thailand. Yun ang typo error na tinatawag. Pero ang nangyari doon sa post, mukha ni Miss Philippines. Pagkatapos, yung pangalan, Michelle D. See? Mukha ni Michelle D, pangalan din ni Michelle D. So, paano magkakaroon ng typo error doon? Diba? Ulitin ko, magiging typo error lang yon kung ang nakalagay doon, mukha ni Miss Thailand, and then, ang pangalan, si Miss Philippines. Yun ang typo error. Diba? Make sense, mga kaibigan? So talagang ito ay niluto. 101% niluto. So ngayon, ang nangyayari kay Akla na si CEO ng Miss Universe, unti-unti lumalabas na ang kanyang karma. Yan. Kita nyo? O, ang Miss Universe na nanalo si Shanice Palacios, hindi siya magiging welcome. Hindi siya welcome sa gobyerno ng Nicaragua. Diba? At wala siyang homecoming activities. Kaya diretso na lang siya sa Mexico. Doon na lang siya magawa ng kanyang mga activities. So, ibig sabihin, walang suporta ng gobyerno. Hindi rin siya makakakuha ng mga endorsement doon sa kanilang sariling bansa. Magiging malungkot ang buhay ng Miss Universe. Bankrupt lalo, di ba, mga kaibigan? Kasi nga, ginawa nila yan, alam kasi nila na mananalo ang ating kandidata. Dahil takot na takot sila. Doon palang mga kaibigan sa closed door interview, ay napakagaling pala ni Michelle D. Doon palang mga kaibigan, makikita na talaga na panalo si Michelle D, ang ating kandidata. Kaya naman, hindi talaga nila pinapasok sa top 5. Could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose and why? Tito Boy, if I could choose to live in any woman's shoes, it would be Apo Wang Od. She's an amazing symbol of cultural preservation. She's an amazing symbol of ageism. She has been defying boundaries, stereotypes, and that is something that I have tried to inspire everybody around me as well, which is to own your unique story, own your traditions, love where you came from, love who you're with, who you're surrounded with, and truly, with that unique story, you can make your country proud. You can show the universe what your country has to offer. In my case, my love for my country can really shape the whole universe as well. Wow! Dahil alam na nila, ang corona ay maiuuwi ng ating kandidata, si Michelle D. Diba? Yun lang muna mga kaibigan. Maraming salamat. Bye-bye!